ng Pilipinas. Pinahukay daw ni Manuel Quezon ang mga boto ng Supremo sa Maragondon, Cavite para i-display sa National Museum. Pinahukay yung boto, one, siguro for historical purposes, and at the same time, it was used by Quezon for political purposes. Kasi remember, si Quezon at si Emilio Aguinaldo ang naglaban sa pagkapangulo ng Commonwealth. Ayon sa historiador na si Jose Victor Torres, secret weapon daw ni Quezon versus Aguinaldo ang mga labi ng Supremo. Nga naman, ungkatin mo ba naman ang isang madilim na isyu ng nakaraan tungkol sa taong hinatulan mo ng kamatayan? Nung tumakbo talaga si General Aguinaldo na presidente para sa Commonwealth, no? Akala kasi ni Quezon kanya na talaga eh. He knew he would win, no? But in order to succeed in that, no, he has to really slander his mudslinging, yung kanyang kalaban, no? Ang talagang mga ikakabit na issue talaga kay Aguinaldo was yung pagkamatay talaga ni Bonifacio, no? Kaya lumabas nga itong kwento na ipinarada nga daw. I, Manuel Luis Quezon, fulfill my duties as President of the Philippines. Meron nga litrato ron na kaya sabi niya na ito nagpapatay dito. Ito si Bonifacio, itong mga buto na to. Naging circus. Kung si Quezon ay ay talagang naghahanap sa katotohanan, ay dapat dumayon sa batas, ayon sa abogado siya. At saka dumayon ayon sa agham, kahit na wala pang DNA noon, siguro mga cross-reference mo yung mga eyewitness accounts. Ang bigotilyong taga-Tondo na si Guillermo Masangkay, na dati ring katipunero, ang in-charge sa opisyal na komiteng naatasang hukayin ang mga labi ni Ka Andres. Pero teka, may pagdududa kung totoong boto nga ng Supremo yon. Kung may nakakaalaman kung saan nilibing ang Supremo, ito'y si Lazaro Macapagal, ang leader ng squad ng mga katipuneron na inutusan ni Aguinaldo na patayin si Bonifacio. In the first place, yung pinagkuhanan ng buto, taliwas ito sa testimonya ni Lazaro Macapagal, hindi yun yung lugar kung saan sila binaril si Bonifacio at nilibing. Pangalawa, yung examination na ginawa sa University of the Philippines, no, sa medical school, hindi sukat sa edad ni Bonifacio buto. Pangatlo, bakit isang set lang ang nakuha? Ang testimonya ni Macapagal, nilibing nila lang sabay, no, yung magkapatid. Pero parang kumbinsido naman ang apo ni Bonifacio na sa lolo nga niya talaga ang mga boto na yon. May mga ilang historians na nagsasabing hindi yun yung boto. Pero nung nahukay yung boto, nagkaroon ng congressional inquiry. Pinatotohanan ni na Espiridiona Bonifacio at ni na Guillermo Masangkay. Silang nagpatotoo na itong botong ito ay kay Andres. Ito pa isang tanong. Kung totoo nga ng mga boto ni Bonifacio yung nakita nila, sa Supremo, ang tanong ngayon, asan yung kalansay nung kapatid niyang si Procopio? Kahit nung buhay si Macapagal, hanggang sa siya'y mamatay, wala naman siyang sinabi kung saan nila itinapon yung bangkay ni Procopio at ni Andres. Kasi ang alam ko, may accounts noon na pagkabaril sa kanya, si Bonifacio ang tinaga, tapos ang nilagyan lang ng hukay ay yung kay Bonifacio. Nako, mukhang kakailangan natin ng powers ng SOCO para mapatunayan kung mga boto nga ba talaga ni Bonifacio ang nahukay noong 1918. Paano nga ba siya pinatay? Siya ba'y sinaksak o binaril? SOCO. Ito ng mga lolo ko, pinapatay si Andres sa pamamagitan ng taga. Babarilin siya, pero ang may nagsabing wag, sayang ang bala, pinagtataga hanggang sa mamatay. Ang binaril si Procopio Bonifacio. Konting duda pa rin ako dahil una, forensically, kapag sinaksak mo isang tao, pumipilansik ang dugo. At according to the account, sinaga daw, sinaksak, no? So, can you imagine yung dugo na dumalak, no?
at napinansikan yung mga taong pumatay. Pero pag tinignan mo yung testimonya ni Macapagal na pinablish ni Agoncillo, nang nakita daw nila si Gregorio de Jesus, ang unang tinanong ni Gregorio de Jesus ay, nasaan ang tao ko? Yan ang nakaka-istorbo eh. Wala yung ebidensya doon na hindi binanggit. No, kaya hindi ako naniniwalang na sinaksak. It's just that kung yung binaril, which is mas masakit. Teka muna, nakakapagod na. Nasaan na nga ba yung mga nahukay na buto raw ni Bonifacio? Alam mo ba kung nasaan yun?